Konnichiwa minasan, keipi tomoshimasu, yoroshiku onegaishimasu. Dahil wala kaming pasok ngayon, nag-decide kami na lumabas ng bahay. Kasi tamang-tama Golden Week ngayon dito sa Japan. At ang destination namin ngayon is sa Nagoya. Pero hindi pa namin alam kung saan yung mga spot na pupuntahan namin sa Nagoya. Bahala na siguro pagdating namin doon. Tapos pagdating namin ng Nagoya, ito agad yung nadat na namin. Meron sila ritong live parade ng band. Nakakatuwa nga kasi na-miss ko yung Pinas kasi sa Pinas lang ako nakakakita ng ganito. At ito ata yung first time ko na makakita ng live band parade dito sa Japan. Kadalasan ko kasing nakikita is mga matsuri lang. Kaya hindi na namin pinalampas yung pagkakataon. Tumigil muna kami para manood. Nakaka-enjoy din naman kasi. At ito nga pala yung live na performance nila. O diba ang galing nila? At dahil katabi lang din naman nung band parade, ang sikat na spiral building na to, dumaan na rin kami. Isa nga pala to sa mga dinadayo rito sa Nagoya. At kahit mag-search ka sa iba't ibang social media platform, isa to sa mga makikita mo. Ang first plan nga pala namin is makahanap ng rental bike para mas ma-explore pa namin ang buong Nagoya. Kasi yung mga napuntahan namin na rental bike is wala na silang available. Kaya nag-decide kami na maglakad-lakad na lang muna at baka sakaling may madaanan kami rito ng mga rental bike. Tapos nadaan na namin tong Family Mart na to. At tamang-tama, medyo nagugutom na rin kami. Kaya nagmerenda na lang muna kami ng mabilisan dito. Kasi may mga pupuntahan pa rin kami. Siyempre, dahil Pinoy tayo, rice is life. Kaya ito yung binili ko, onigiri. Ito nga pala yung favorite flavor ko, yung salmon. At kung pupunta kayo dito sa Japan, isa to sa mga pagkain na maire-recommend ko sa inyo na makikita nyo sa kahit saang convenience store na madadaanan nyo. At pagkatapos namin kumain, nagtuloy-tuloy na uli kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami rito sa Nagoya Planetarium. At isa rin to sa mga tourist spot dito sa Nagoya. At tamang-tama to kung kasama niyo ang mga anak nyo at buong family nyo. Kasi mayroon din sila ritong Science Museum, kaya siguradong mag-e-enjoy kayo. At dito naman sa likod, mayroon silang sobrang laking space rocket. Ang liliit nga ng mga tao kapag lumalapit sila. At sa likod naman ng space rocket na yan, meron silang fountain at malawak na park. Hindi na rin pala kami nagtagal dito at umalis na rin kami. Tapos sa kakahanap naman ng rental bike, di namin namalayan ang layo na pala ng nalakad namin kasi nakarating na kami ng Osu Nagoya. Kaya nag-decide kami na dumaan na rin dito sa Osukanan Temple.
Isa nga pala tong Buddhist temple. At dahil Golden Week ngayon, sobrang daming turista na dumadayo dito. Dumaan na rin pala kami rito sa binilhan namin ng electric kickboard scooter kasi titignan ni Senpai Angelo kung meron sila rito available na interior. Naplat kasi yung gulong ng electric kickboard scooter niya nung nakaraang linggo. At by the way guys, ito nga pala yung mga updated price ng electric kickboard scooter dito. Yung price na nakalagay dyan is hindi pa kasama yung tax dyan. At yung tax na binayaran namin is around goseng or 5,000 yen. Kaya umabot yung binayaran namin ng halos 7 lapad. Dahil napagod na kami sa kakalakad, nag-decide na lang muna kami na kumain ng ramen dito sa may labas ng Oso Nagoya. Ganito nga pala yung kadalasang way kapag order ka ng ramen dito sa Japan. Meron silang mga machine dyan na ihuhulog mo yung pera mo, tapos pipiliin mo yung gusto mo. Then meron dyang lalabas na papel at yun yung kukunin nila sa'yo. At ito nga pala yung favorite nating orderin, yung chashu ramen. Sobrang sarap naman talaga kasi yan. Talagang mapapares ka talaga sa sarap. Sabaw pa lang ulam na. Hindi ko rin ba maintindihan kung bakit kada labas naman ramen talaga yung lagi namin kinakain. Siguro dahil walang ganitong kasarap na ramen sa Pilipinas. Kaya ito lagi talaga yung hinahanap namin kapag lumalabas kami. At hindi rin naman siya ganun kamahal. Kasi for around 1,000 yen to 1,500 yen, may masarap na ramen ka na. At sobrang mabubusog ka na. At sobrang sarap ng ramen na to. Naubos ko talaga lahat. Medyo madilim na nga nung natapos kami kumain. Kaya nag-decide na rin kami na umuwi. Kasi napagod talaga kami sa layo ng mga nilakad namin. At bago matapos ang video na to, don't forget to follow, like and share ng ating mga video. Thank you for watching. See you next vlog.